Sisimulan ko na po. Sa panahon ngayon, laganap ang iba't ibang uri ng mga sakit at ang bawat isa ay kailangan ng mga gamot upang mabawasan o mapigilan ang mga sakit na lumalaganap sa ating bansa ngayon. Ang mga sakit ay may mga espesipikong gamot na kailangang inumin upang gumaling ang isang karamdaman. Ilan sa mga gamot ay nakuha sa mga halaman tulad ng labundi, oregano at iba pa. Ang halamang gamot ay hindi lamang ito ginagamit sa mga lagnat at sipon, ito rin ay ginagamit ng manghihilot sa pilay at iba pang sakit na manggagamot o albularyo lamang ang may alam. Ang halamang gamot, tinatawag din na yerbang pangmedisina at panremedyo, ay natuklasan at ginamit sa pagsasanay sa tradisyonal na medisina simula pa ng panahon bago ang kasaysayan. Ang mga tao noon, lalo na ang mga katutubo, ay naniniwala na ang buhay ay nasa halamang gamot lamang. Ito ang pinaka-makatwirang paggamot at lunas sa sakit dahil walang gagastusin ni isang pusin. Ang halamang gamot ay nakakapagaling ng sakit tulad ng kanser, dengue, sugat, kalintura, sakit sa likod, ubo, sipon, pagtatae, sakit sa tiyan at iba pa. Ang mga sakit ay pinapalala pa ng kahirapan at maaari namang labanan ng mas mabuting pangangalaga sa kalusugan. Ang mga halamang gamot ay mga halaman na ginagamit para sa kanilang mga medical na katangian. Doon mismo sa Ang halamang pwede kayo mag-note. Ang halamang gamot din ay maaaring pampaganda o kapsula. Halimbawa na dito ang sabong, lavender, oregano, dahon ng bayabas at iba pa. Ginamitan ng disenyong pananaliksik na ito ang disenyong focus group, isang kwalitatibong pamamaraan ng pananaliksik upang mangalap ng impormasyon, puro-puro at pananaw mula sa mga nakapanayam na Alvin Bagot, Annabel D. Larogues, Ginya Mahumo, Alma Kitulaw. Ang layunin ng pananaliksik na ito upang mapanatili ang kaalaman sa tradisyonal na medisina at upang tuklasin ang mga potensyal na bagong gamot. Bagamat sa pananaliksik na ito, nakatutulong ang halamang gamot sa mga taong nagkakasakit. Gayunpaman, maaaring magdulot ito ng pangangati ng bahagi ng katawan, pagkalason o interaksyon sa ibang gamot. Ang halamang gamot ay may malaking benepisyo sa kalusugan. Kabilang dito ang pagbubuti ng sistema ng katawan na nagpoprotekta, pagbabawas ng pamamaga at pagtaas ng enerhiya. Mga susing salita, yerbang pangmedisina at panremedyo. Narito po ang mga halimbawa ng halamang gamot. Una, lagundi. Ang lagundi ay gamot sa pananakit ng katawan, ubo, sipon, pagkahilo at pangangati. Kalabo, nakapagbibigay ginhawa sa ubo, sipon, at lagnat lalo na sa mga sanggol. Sa UTI, sakit sa lalamunan, sakit ng tiyan. Sambong, ang sambong ay nakatutulong na malunasan ang lagnat, sipon, sakit sa bato, rayuma at hika. Tiyaang gubat, makatutulong naman ang tiyaang gubat sa mga sakit na ubo, diabetes, pagtatae at pananakit ng sikmura. Dahon ng ampalaya. Ang dahon ng ampalaya ay pampababa ng asukal sa dugo, pampababa ng lagnat, pampabuti ng panunaw at pampalakas ng kalusugan. Pansit-pansitan. Makatutulong ang halamang pansit-pansitan sa mga sakit gaya ng rayuma, UTI, pigsa. Bayabas.
Bayabas, ang kilalang halaman, ay maaaring makagamot sa mga sakit na ulcer, rayuma, pananakit ng ngipin, pamamaga ng gilagid at lagnat. Tanglad. Tanglad ay maraming benepisyo sa ating kalusugan. Ito ay isang halamang gamot na may kakayahang